Hindi planado ni Kara na mapunta sila roon. Dapat simpleng research team lang yun. Isang requirements para sa kanilang subject sa anthropology. Kasama niya sina Nathan at Nico, pati ang ilan pa nilang kaklase. Ang paksa nila, mga nawawalang isla sa Pilipinas na hindi na matukoy sa modernong mapa. Legend lang yan, sabi ni Nathan habang inaayos ang camera niya. Perfect content para sa documentary natin. Ngunit hindi sumagot si Kara. Hawak niya ang lumang papel na nakuha nila sa library. Isang faded na mapa na may nakasulat na Huling Isla. Huwag puntahan kung ayaw mong manatili. Nag-rent sila ng maliit na bangka mula sa isang matandang mangingisda. Sigurado ba kayo? Tanong ng matanda. Nanginginig ang boses. Walang bumabalik mula doon. Ngunit tulad ng karamihan sa kabataan, nanaig ang excitement kaysa sa takot. Habang papalayo sila sa pampang, unti-unting nagbago ang paligid. Pumapal ang ulap, nawala ang signal, tumahimik ang dagat. Guys, normal ba to? Bulong ni Miko. Walang sumagot. Hanggang sa biglang lumitaw ang isla. Hindi ito nakita sa malayo. Para bang bigla na lang itong sumulpot mula sa wala. Pagdating nila, agad nilang napansin ang kakaibang katahimikan. Walang ibon, walang alon, walang hangin. Ang weird, sabi ni Kara habang naglalakad sila papasok sa isla. May nakita silang lumang baryo. Mga sirang bahay na tila matagal nang inabandona. Ngunit may kakaiba. May mga bakas ng paa sa lupa. Sino pa ang nandito? Tanong ni Miko. Bago pa sila makasagot, may kumalabog sa loob ng isang bahay. Pumasok sila. Madilim, mabaho, at may amoy. Parang nabubulok. Sa gitna ng sahig, may nakita silang lumang kahoy na mesa. At sa ibabaw nito, mga larawan. Mga larawan ng mga taong mukhang turista. Ngunit lahat sila may mga marka sa leeg. Parang kinagat. Guys, nanginginig si Kara. Hindi to normal. Biglang bumagsak ang pinto. Nagpatayan ng ilaw ng kamera ni Nathan. At sa sulok, may gumalaw. Hindi nila agad nakita. Pero naramdaman nila ang malamig na hangin. Ang mabigat na presensya. Hanggang sa unti-unting lumabas mula sa dilim. Ang babae, mahaba ang buhok, kaya't maputla. Ngunit ang ngiti niya, hindi pang tao. Mga bisita, pulong niya. Matagal na kaming naghintay. Tumakbo sila palabas. Ngunit hindi na nila makita ang dagat. Paikot-ikot sila sa isla. Kahit saan sila pumunta, bumabalik sila sa parehong baryo. Hindi tayo makaalis, hingal na sabi ni Miko. Parang kinulong tayo, dagdag ni Nathan. At doon nila napansin, hindi lang sila ang nandoon. Sa malayo, may mga taong nakatingin. Hindi gumagalaw, hindi kumukurap. Nakakita sila ng isang matandang babae sa isang kubo. Hindi ito mukhang aswang. O, hindi pa. Hindi na kayo makakaalis, sabi niya.
Bakit po? Tanong ni Kara. Dahil pinili na kayo ng isla. Para saan po? Tumawa ang matanda. Para maging kapalit. Ayon sa matanda, ang isla ay buhay. Pinapakain nito ang mga aswang. At ang mga aswang, pinapakain ng isla ng mga taong naliligaw. Tuwing may darating, may papalit. At may makakaalis. Isa lang ang makakaligtas, sabi ng matanda. Nagkatinginan sina Kara, Nathan at Miko. Hindi pwede, pulong ni Kara. Ngunit habang nag-uusap sila, nawawala si Miko. Umigaw sila. Hinabol siya at sa gitna ng kagubatan, nakita nila si Miko. Hawak ng nilalang. Hindi na ito mukhang tao. Mahaba ang dila, matulis ang mga kuko. Atin na siya, pulong ng mga anino. Tumugod si Nathan. Takbo, Kara. Ngunit huli na. Isa-isa silang pinalibutan. Hanggang sa umigaw si Nathan. At biglang tumahimik ang lahat. Nagising si Kara sa bangka. Mag-isa. Wala na ang isla. Wala na sina Nathan at Miko. Tanging ang mapa na lang ang nasa kamay niya. Ngunit ngayon, may bago nang nakasulat. May nakaligtas na. Pagbalik ni Kara sa Maynila, walang naniwala sa kanya. Ngunit gabi-gabi, naririnig niya ang bulong. Bumalik ka. At minsan, sa salamin, nakikita niya ang sarili niya. Ngumingiti. Tulad nila.